Dapat ba na gawin nating katuwaan o gawin niyang katuwaan yung ganong mga bagay? Lalo na't alam natin na malaki ang respeto ng karamihan sa poong Nazareno. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon dahil ito ay tungkol kay Pura Luca Vega. Kung maaalala nyo, siya yung nag-i-impersonate dito kay Nazareno ba o ano, parang siya yung nasabihan na binabastos kung ano yung nire-respeto at ginagalang ng karamihan. No? Eto, parang nakalaboso ata siya, no? Nakita natin, naga natin. Oh, panoorin na natin at nabigyan ng reaksyon tong tao na to. Inaresto ng mga operatiba ng Manila Police District o ng MPD ang drug performer na si Pura Luca Vega ngayong Miyerkules ng hapon makaraan siyang isyuhan ng warrant of arrest ng Manila Regional Trial Court Branch 36. Huli! Yan na nga ba ang sinasabi? Karma is always following us. No, kapag ikaw ay merong hindi ginagawang maganda, nandyan ang karma. Sa ulat, dinakip si Vega sa kanyang bahay sa Santa Cruz at ngayon ay nasa kustodiya ng MPD. Base sa arrest warrant, formal nang sinampahan si Vega, o sa totoong pangalan na Amadeus Fernando Pahente, ng mga kasong immoral doctrine, obscene, publications and exhibition and indecent shows. Inirekomenda ng korte ang 72,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matatanda ang inireklamo si Vega ng Philippines for Jesus Movement makaraang kumalat ang kanyang video na nililip-sync ang "Ama Namin" habang nakabihis na Nazareno. Bago ang kanyang pagka-aresto, nag-post ito sa kanyang social media account na tila nang iinsulto dahil sa suot nito nang pumunta sa Manila City Hall. Ngayon na siya ay nakalaboso ang kanyang mga taga-suporta ay tinawag ito na isang atake sa LGBTQ community. Ayon nga sa post na ito ay, "The Philippine LGBTQIA+ community is under attack." A few hours ago, drug artist and friend of the Barbiero barbershop family Pura Luca Vega has been arrested after their alleged absence from the preliminary investigations of their criminal case in Manila. "Here's what we want the authorities to do: chase after corrupt government officials or child abuse and cult leaders, solve the education or transportation or food crisis, but do not come after our drag artists. Get your hands off our queens. Free Pura Luca Vega, drag is not a crime. Donate so they can post bail at the soonest time." Sa kabila ng mga reklamo sa kanya mula Teka, no? Sagutin lang natin yon, no? Yung Free Luca Vega. O yan, yung mga LGBTQ, mga LGBT, no? Q, ayan. Tayo, malaki ang respeto natin sa ganyan. Hindi ko tinitingnan kung anong katauhan nila eh. Pero ito lang yung hindi maganda kasi sa ginawa ni Pura Luca Vega, no? Na parang iniinsulto kung ano yung nire-respeto ng mga tao. Marami naman siyang pwedeng i-impersonate, no? Bakit si Poong Nazareno pa ang kanyang ini-impersonate? Kahit ba sabihin na for fashion, sa katuwaan lang, dapat ba na gawin nating katuwaan o gawin niyang katuwaan yung ganong mga bagay? Lalo na't alam natin na malaki ang respeto ng karamihan sa Poong Nazareno. At yung kantang Ama Namin, no, dinadasal natin sa simbahan niya, napakalaki na respeto natin sa dasal na yan. Ginagawang ganon. Bakit po niya ginagawa yun? Para saan? Para malibang tayong lahat na panoorin siya? Tama po ba yun? Nandoon po tayo na, sige, ganyan ang kanyang katauhan, no? Na LGBT, basta yun na yun, no? Magkamali pa ako.
Ayun. Hindi namin tinatawaran kung ano siya. Hindi namin tinitignan kung ano siya. Hindi namin minamata kung ano siya. Ang nagiging issue dito ng karamihan ay kung ano ang ginawa niya at bakit niya ginawa na lapastanganin ang Nazareno, no, ng ganun-ganun na lang. 'Di ba? Na hindi naman dapat ginagawa. May mga napanood akong video niya no, na natutulog ba ang Diyos, may kanta doon, tapos natutulog siya, 'di ba? Parang 'di ba? Anong klase 'yon? 'Di ba? Halos anti-Christ na lang ang gumagawa nun. Ngayon kung wala siyang respeto sa kung ano ang nire-respeto ng karamihan, sana hindi niya na lang ginagawa. Kasi binababoy mo kung ano yung nire-respeto at ginagalang ng ibang mga tao. No, ng kalahatan, hindi na yung ibang mga tao. Yun ang naging butas sa kanya. Yun ang naging mitya kung ba't siya nagkaganyan, kung bakit siya nakalaboso. Pero bukod doon, wala na. Wala naman siyang problema 'Di ba? Kung sino-sinong impersonate niya, kahit si Judas, kahit si Satanas, kahit sino. No? Wala namang problema. Pero yung nire-respeto ng mga tao, sana naman nagkaroon siya ng limitasyon sa sarili niya na wag naman sana ganun. Dahil alam niya ang magiging consequences noon. Alam niya ang mangyayari kapag ginawa niya yun. Marami talagang magagalit sa kanya. Yun ba ang gusto niya? Yung mapansin siya, maraming magalit sa kanya. Pero yung tungkol sa katauhan niya, kung ano man siya, is hindi yan ang tinitignan kung bakit siya nahuli, kung bakit siya nagkaroon ng warrant of arrest, kung bakit siya nakulong. Dahil yun sa ginawa niya. Nang gayahin niya ang imahe ng poong Nazareno, aminadong nagulat pa rin ang drug artist na si Pura Luca Vega lalo't hindi umano siya nakatanggap ng sepina. I'm still processing it, ang bahagi ng naging panayam kay Pura bago pa siya tuluyang malagak sa kulungan. Ayon sa ulat ng 24 oras, nagpanggap umanong delivery rider ang mga pulis na umaresto kay Pura sa kanya mismong tahanan. Maayos naman daw itong sumama sa mga ito. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng komento at reaksyon ng well-known lawyer na si Attorney Nick Nangat na aniya ay, anong kahibangan nito? Una, inaresto si Pura Luca Vega, hindi dahil sa drug, kundi dahil sa posibleng paglabag niya ng batas o sa Article 2 o 2 ng RPCA, PD 960 at 969, kaugnay ng RA Nom 10175. May batas kasi, no? Huwag ninyong ililihis ang issue at ipipilit ulit ang kabaklaan ninyong pang-iilan lang at hindi para sa lahat para manlimos. Pangalawa, hindi ba't naiulat na napumunta siya sa pagdinig ng preliminary investigation? Nakadamit pang-show siya at may mga nagpa-selfie pa sa kanya. So, anong sinasabi ninyo na hindi siya nakadalo sa PI? Maliban na lamang kung ibang reklamo at PI yung hinarap niya. Kung sakaling ibang PI yun di magmosyon siya para bigyan siya ng pagkakataong marinig hinggil sa reklamo. Pangatlo, kung sakaling ang walang sepina para sa ibang reklamo, di magmosyon nga siya pero sa korte na. Dahil may warrant of arrest na nainilabas, ibig sabihin nasa jurisdiksyon na ng korte ang kaso. Hindi na siya respondent kundi akusado na. Ang lakas nga ng loob niya na paulit-ulit manoya, at hindi pinanindigan ang sarili niyang pananampalataya gaya nung una niyang pahayag. Ngayon eto ang kinahinatnan. Harapin niya ngayon ng buong tapang ang batas. Ayon sa ulat balita, Tama yun, dapat harapin niya yan. No? Yung pagkakasala niya. No? irekomendang piyansa raw kay Pura Luca Vega ay 72 pesos. 72K. Patulong na lang siya sa mga kapwa niyang sumusuporta sa mga palabas na drug para makalikom ng ganyang kalaking halaga. O kaya, manlimos siya sa mga walk-lever roles na gustong isulong ang walang kakwenta-kwentang sugibil na sisira sa ating lipunan. Magpipiyan sa malamang yang si Amadeus Fernando Pahente aka Pura Luca Vega. Kaya't makakalabas yan sa kulungan at magtutuloy-tuloy na ang pagdinig sa kaso niya. Yun nga lang, tignan natin kung papayagan siya ng korte na pumunta sa mga pagdinig na nakasuot ng kung ano-anong damit na tila ba nasa lugar pa rin siya ng aliwan. Ang gara naman kasi mantakin mo, nagdidinig ka ng kaso mo sa korte, tapos magsusuot ka ng mga gano'n, akala mo nasa fashion show ka. Tapos kanina, di ba, nakasuot siya ng gano'n, yung gano'n, di ba?
Tapos parang yung image pa rin ng mukha niya is ganun pa din. Di ba? Ano ba naman klase yan? Talagang mas pinaninindigan niya na ipakita na ganun siya eh. Na talagang may dinudusta ako talaga. Talagang ganito, ginagaya ko siya eh. Kahit ba sabihin na magkamukha kami. So eto na lang yung image na gagamitin ko. Diyos ko naman. No, ang gara naman ng image na napili mo. Pura Luca Vega. No, ayun lang kasi nakakainis sa iyo eh. Pero bukod diyan sa pagiging gay mo o kung ano man, no, wala kaming tutol diyan. Napakalaki ng respeto namin. Lalo ako sa mga gay kasi may mga kakilala ako nyo, may mga kaibigan akong ganyan. May mga tomboy akong kakilala. Pasensya na for that word, no? May mga kaibigan akong ganyan. Malaki ang respeto ko sa kanila. Ni kahit kailan hindi ko sila binabastos. Dahil tao rin sila. Kumbaga yung puso nila na iba lang ng konti, di ba? Pero hindi ko tinututulan kung ano man ang ginagawa nila sa buhay nila. Dahil yun ang kagustuhan nila. Pero ikaw, pura Luca Vega, ikaw is nire-respeto ko kung ano yung katauhan mo. Pero yung ginagawa mo is hindi. Ekis ka doon. Ekis sa akin yung ganun. Talagang haharapin mo yan. Dahil napakalaking pagkakasala yan. Hindi lang sa mata ng batas yan, kundi sa mata ng taas yan. Sa ngayon ang senadorang nagsusulong ng pantay daw na karapatan para sa mga LGBTQ na si Hontiveros ay tila tahimik at hindi nakikisawsaw sa isyu na ito. Ano kaya ang dahilan bakit hindi niya magawang ipagtanggol si Pura Luca Vega? Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si CJ Reyes. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. The controversial Pura Luca Vega inaresto ng MPD or Manila Police District. Yun. Ayon nga sa MPD, Ayun, syempre credits to CJ Reyes yan yung napapanood natin. inaresto na nila si Amadeus Fernando Pagente, ang tunay na pangalan ni Pura Luca Vega, and dahil sa mga offenses na immoral doctrines, obscene publications, and exhibition and indecent shows. So matatandaan nga na naging controversial itong si Pura Luca Vega, isang drag queen dahil sa pagkanta nito ng rap version ng Ama Namin. So sabi nga niya, may separation daw of the state and the church. So yung ginagawa niya daw is just parang ano niya, way of expressing yung sarili niya. But we are in a Catholic country, 'di ba? We're in Anong way of expressing yung sarili niya? Ano ina-express mo, gano'n? Nilalabas mo, ganyan? Tama naman si CJ Reyes, no? Nasa Catholic country tayo. Siyempre, kung may nakikita silang ganyan, is hindi talaga maganda. Ang dami mo naman na-express sa sarili mo, ganyan pa. Nako, pwede naman magsuot satanas ka. O, mas bagay pa siguro yon. O, tapos kakanta ka ng mga kanta nila, yung mga anti-Christ na kanta. O, di ba? Kaysa yung ganyan. O, naipit ka tuloy, bagsak mo tuloy dyan sa rehas o the behind bars. Di ba? Tayo hindi tayo nanunuya. Hindi natin siya sinusuya na, tinutuya na, anak kulong, wow, hindi. Natawa siya. Di ba? Masama yung ganun. Pero nakakainis lang kasi yung ginawa niya. Para sa akin, no, mas maganda na magsilbing leksyon sa kanya yung ganyan. No? Na hindi niya dapat binabastos kung ano yung nire-respeto ng mga tao. No, hindi lang kasi basta-basta respeto ang ibinibigay nila doon sa Poong Nazareno na kanyang ginagaya. No? Okay lang sana kung gayahin mo kasi nakikita natin sa mga mahal na araw, 'di ba? May mga palabas na ganon. 'Di ba? Na ginagaya yung mukha ng mga santo, mga ganito, ganyan. Pati yung mukha ni Jesus Christ ginagaya. No, pero hindi sa ganyang klase. No, may mga palabas sila na kinukwento nila yung buhay ni Jesus Christ, ganito, ganyan. Ganoon. Pero yung ganyan, gagayahin mo yung itsura ni Poong Nazareno, tapos ganyan ang ginagawa mo na halos hindi katanggap-tanggap at kasulaso-lasok na pamamaraan na pagpapalabas mo sa sarili mo ng ganyan is hindi dapat, hindi tama. Okay lang sana kung nagganyan ka o tapos magpahampas ka sa likod ng latigo. Di ba? Grabe.
we worship God. And syempre, as a Catholic, pag nakita mo yung ginagawa niya, is maiinis ka talaga or magagalit ka. You know what, kasi ang pinaglalaban ni Pura Luca Vega, na parang you can't ask her na, 'di ba, parang i-practice din yung pinapractice ng ng parang traditional na Catholic. Pero kasi if parang you don't believe or hindi mo talaga parang pinaniniwalaan, 'di ba? Kung ano yung pinaniniwalaan ng mga Katoliko, better to better to respect Yes. yung nakakarami. Tama si CJ. In a country with majority, 'di ba, Catholic, sana naisip mo na lang na irespeto, 'di ba? Yes. Kung ikaw naman, 'di ba, hindi mo talaga parang pinaniniwalaan kung ano yung mga pinapractice namin, 'di ba, ng mga Katoliko, sana sinarili mo na lang yung ginagawa mo. Tama. Kasi tama. pinablik mo pa and proud ka pa. And now, this is the Oo, consequence. tama yun. Kung di siya naniniwala, dapat di na siya gumawa ng ganyan. Diba? Of what you did. We still don't have info kasi kung ano ba mangyayari sa kanya, kung ito ba ay grave offense o kaya siya hinuli kasi nga iimbestigahan or i-interrogate siya, or ito na ay siya, parang guilty na siya. 'Di ba? Let's watch out for updates na lang. Iba't ibang grupo nga ang kumakalap ngayon ng donation para mabuo yung 72,000 pesos na piyansa ni Pura Luca Vega. Ito nga posto ng isang grupo, sabi Mawawala nila, yan, an attack against a drug mapiyansahan artist is an attack against the whole LGBTQIA+ community, while actual criminals amassing billions of stolen funds roam our society freely. The state directs its attention to the further subjugation of an already marginalized community. Sabing hindi naman tinitignan yung LGBTQ eh. No, wala naman silang tinitignan na gano'n. Yung ginawa ni Pura Luca Vega ang tinitignan dyan. Hindi naman yung pagiging LGBTQ o anuman na minamaliit. Walang ganoon. Sana nauunawaan nyo naman yun. At sana is naiisip nyo rin kung ano yung pagkakamaling ginawa niya. This is a blatant example of how the state, hand in hand with oppressive institutions, continues to target our sector and trample on our rights. The unlawful arrest of Pura Luca Vega, a drug artist only expressing her right to free expression, is a testament to this. So yun nga, yung court daw ay nagseta ng bail na 72,000 pesos, an amount, and that is very unjust daw for their temporary freedom. Should anyone wish to donate, nagbigay sila dito ng mga detalye. You know what? Etong comment na to, simple saying of sorry. Yun nga that's actually the word or the sentence na hinihintay ng mga tao kay Pura Luca Vega. Oh. Kasi yun nga kahit sabihin niya pa na ini-express niya yung sarili Dapat niya, mag-apologize na lang siya. hindi niya uubra dito, 'di ba? Kita mo kasi kung sinasabi niya may separation yung church and the state, ba't nakulong pa rin siya, 'di ba? Bakit inano pa rin siya ng mga pulis, 'di ba? Kasi kung wala talaga silang nakitang violation, ba't nila gagawin 'yun? 'Di ba? Pero kung nag-sorry siya, tapos na kagad lahat 'di ba? Oo. Kaso nga lang, 'di ba, during the time na nagpe-persona non grata yung mga iba't ibang LGUs, mas lalo pa siyang nang trigger. Lalo niya pa pinapainit yung mga ulo, Sige no? pa, mag-persona non grata pa kayo. Hinahamon Ganun. niya pa Like, 'di ba, parang sana nag-apologize na lang siya, then he explain yung side niya na ganito, ganyan nga, 'di ba? Without further, alam mo 'yon, wag na siyang magsabi ng kung ano-ano. 'Di ba? Kasi after yata that, 'di ba, nag-viral pa yung video na parang sige pa, persona non grata pa kayo, tapos ginawa niya pa rin. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadora, at syempre napanood din natin yung video nyo, no? Na nagbula kay CJ Reyes. Karma is real. Ayun, sana nag-sorry ka na nga lang. Pero talagang nagmatigas ka at pinapakita mo na kaya mo siguro lahat. At yan, nasample lang ka. Tao ka lamang, Luca Vega. Yan ha, Pura Luca Vega. Isa ka lang tao. Hindi ka immortal. Nakukulong ka din. Ayan, kayo mga katunay, mga comment yung tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.